Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Pero bago ho tayo magpatuloy mga kapatid, gusto ko po munang mag-sound check kung ako po ba naririnig. Ano po, kung meron ba akong audio diyan po sa inyong gadget. Ano po? So, ang atin pong mensahe ay nasa Matthew chapter 5 verses 14 to 16. So, salamat po sa mga nag-comment na meron naman tayong malinaw na audio po dyan. Ano po? So, sabi po ng Matthew chapter 5 verses 14 to 16, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Well, the title of our topic for this morning is, "Ye are the light of the world." Sa mga taga-GLBC, madali po ninyong maintindihan ito pong ating topic sapagkat dito po hinango yung atin pong pangalan, yung Glorious Light Baptist Church. Well, actually, ang mga mananampalataya ay hindi lang po receiver ng liwanag, kundi tayo rin po ay giver. Dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng liwanag sa makatuwid, yung liwanag na yan ay dapat makita po sa sanlibutan. Kumbaga, hindi lang tayo ang dapat makinabang ng liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Jesus gives the Christians both a great compliment and a great responsibility when He says that we are the light of the world, because He claimed that title for Himself as He walked this earth. So siya po ay hindi lang naging ilaw, kundi siya po ay nagbigay din ng liwanag sa mga tao na kanya pong mga naabot at nakasalamuha. Kaya nga mga kapatid, ganyan din po ang dapat maging kalagayan natin sa mundong ito. Kaya nga ito ho yung magandang tignan natin mula ho doon sa talatang atin pong pinag-aaralan. Number 1, yung sabi hong, "Ye are the light of the world," ay ito po ang ating responsibilidad. Light of the world is our responsibility sapagkat tayo po ay tumanggap ng liwanag, parang kaligtasan po, mga kapatid, na sinabi ng Bible, tinanggap ho nating libre, ibahagi rin ho natin ng libre. Walang sino man ho sa atin, na nag-effort, walang sino man ho sa atin na talagang tinrabaho para siya po ay magkaroon ng masasabi ho nating liwanag sa kanyang sarili na mula sa Diyos. Yan po ay regalo. Yan po ay binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, marapat lamang na tayo pong tumanggap, magbahagi rin po tayo ng libre sa iba. Yan ho ang obligasyon natin Hindi lang ho tayo maliwanagan sa atin pong buhay. Hindi lang ho yung tayo magkaroon ng liwanag sa landas na atin pong tinatahak, kundi responsibilidad din po natin, mga kapatid, na yung ilaw na tinanggap natin ay maibahagi din natin sa mga tao na alam nating hanggang ngayon, nadidiliman pa rin sa kanila pong buhay. Bagamat kung titignan natin, parang masaya ang tao. Tumatawa, nag-e-enjoy sa buhay, pero kung titignan po ninyo, nung nakita ng Panginoon, yung multitude, anong naramdaman ng Diyos? Compassion. Kasi nga, ang nakita niya, hindi ho yung ngiti ng mga tao. Hindi ho yung kalagayan ng tao sa mundo, kundi yung kanilang mararanasan pagdating po nung, kumbaga sabi natin, sa kabilang buhay. Ito hong mga taong ito ay mapapahamak. Itong mga taong ito ay pupunta sa impyerno. Kaya kapag ang mga mananampalataya ay hindi kumilos, ang mga mananampalataya at hindi nakita yung kanilang obligasyon, mga kapatid, tayo po ang mananagot sa kanilang dugo, tayo po ang mananagot sa kanilang kaluluwa. Kaya nga maganda tayo po mga natuto at naturuan ng salita po ng Panginoon at naging malinaw po sa atin na tayong mga tumanggap ng buhay, tumanggap ng liwanag, maganda ho tayo po magdala sa kanila ng mga bagay na talagang alam naman nating ibinigay lamang din po sa atin ng Diyos. Kaya responsibilidad ng mga mananampalataya na hindi lang maging ilaw para sa kanyang sarili, kundi maging ilaw din tayo para sa iba. Yan ho yung unang bagay na nakita ko. And not only that, is our also reputability. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, tignan niyo po, hindi ba't ang tao, sabi ng Biblia, makasalanan?
Lahat po tayo makasalanan, walang sino man ho sa atin na pwedeng magmalinis at magmatuwid sa harapan po ng Panginoon. Ika nga ng talata, there is none righteous, no not one. Yan ho ang sabi ng Bible. Walang matuwid, wala kahit isa. Sino man ho sa atin ang magmalinis sa harapan po ng Panginoon, makasalanan pa rin. Wala hong pwedeng magmalaki sa atin na hindi tayo kagaya ng ibang masamang tao. Ang sabi ho ng Bible, for all have sinned. Hindi pa nga ho tayo namumulat sa katotohanan at hindi pa ho tayo nagkakaroon ng masasabi ho nating sapat na kaisipan. Tayo po ay meron ng minanang kasalanan sa mga una pa nating magulang. So sa madalit salita, hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan, sinful na po tayo, sinner na ho tayo. Makasalanan na tayo sa harapan po ng Panginoon. Therefore, ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. So yung kasalanang minana, yung kasalanang ginawa, ang sabi ng Bible, ang kabayaran daw po niyan ay kamatayan at hindi ho physical death. Ang tinutukoy po dyan ay yung kamatayan ng ating kaluluwa sa kabilang buhay. So sa makatuwid, mga kapatid, isipin niyo saan ba tayo kinuha at dinampot ng Panginoon? Sabi nga ni Apostle Paul, tayo yung mga hamak na sanlibutan. Tayo po yung sinabi ng Panginoon na condemned already. Ibig sabihin, basura, filthy rags, marumi, patapon, wala nang halaga, pero dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng liwanag, dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ngayon, nagkaroon ho tayo ng halaga at kabuluhan. At ito po yung gusto kong ipunto rito. Yung walang kabuluhan, walang kwentang buhay, ginamit ng Diyos at siya ngayon bearer of light. So tayo po ngayon ang nagdadala ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. Kumbaga parang ang ating katayuan, tayo po ang representative ng atin pong dakilang Panginoon. So imagine po ninyo, galing sa marumi, galing sa parurusahan, galing sa makasalanan, pero ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Hindi ba't ito po napakalaking pribilehiyo? Hindi ba't ito po napakalaking honor para po sa ating lahat? Na kung tutuusin, hindi ho tayo bagay gamitin. Hindi ho tayo bagay sa gawain ng Diyos. Kung titingnan nyo nga ho itong Matthew chapter 5, sa kabuuan, dito ho binanggit yung tinatawag na Beatitudes. Alam nyo ho ba, itong Beatitudes na ito po ang dapat maging karakter ng isang makalangit na nilalang. So parang tayo po, kung tayo ay papunta ng langit, tinuro ng Panginoon sa mga alagad niya na ang mga papuntang langit dapat mayroong ganitong pag-uugali. Dapat marunong magpatawad. Dapat marunong magmahal. Dapat marunong sumunod. Dapat tayo raw meek. Dapat tayo raw humble. So yun ho yung ibig sabihin po nitong Beatitudes. Tinuro ng Panginoon yung mga tagalangit. Ganito po ang dapat maging kalagayan natin. Kaya nga mga kapatid, kung tutuusin, yung atin pong kalagayang ito, hindi ho tayo nababagay dito. Makasalanan tayo, marumi tayo, at hanggang ngayon, kung aamin tayo, marami tayong pagkukulang, marami tayong sablay, pero ang Panginoon patuloy na nagpapadaloy ng kanyang habag at biyaya para tayo po magamit at makapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya nga mga kapatid, sana isa po sa i-enjoy natin, yung buhay na walang kabuluhan na binigyan ng Diyos ng kabuluhan. Kaya nga, yan ho yung pangalawang nakita ko, mga kapatid, na nung tayo po ay tinawag ng Diyos para maging ilaw sa sanlibutang ito. And last but not the least, is also our reasonability. Tignan niyo po, ang ibig sabihin ng reasonability is kung sino tayo at kung ano ang Diyos sa buhay natin. Kung ano yung ginawa niya sa atin, tignan niyo po, hindi ba tayo mga nangaligtas? Sabi ng Bible, we are debtors, pero hindi ho sa Panginoon Tayo po ay mayroong pagkakautang sa mga tao na kung tutuusin, wala naman tayong kinuha sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon, tayo ay debtors sa mga taong wala pa rin Kristo. Kasi nga, ang requirement ng Panginoon para tayo pong mga tumanggap ng kaligtasan ay ibahagi ho natin sa kanila yan ng libre. So sa madalit salita, tayo ho mananagot. Ngayon, pag sinabi ho nating reasonability, ibig sabihin, tayong tumanggap ng liwanag, tama lang na magliwanag sa mundo. Tingnan nyo balikan lang ho natin yung talata. Sinabi ho sa verse number 15, neither do men light a candle and put it under a bushel.
and on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So, ibig sabihin, ito ho yung reasonable dito Tayong mga liwanag na tinanggap natin yan sa Panginoon, dapat tayo po ay mag-ilaw or magliwanag sa ating kapaligiran. Kung kayo po ay Kristiyano at nag-iisa lang kayong mananampalataya sa inyo pong sambahayan, dapat kayo po ang maging ilaw para sa kanila. Na makita nila na tayong mga may Kristo ay kakaiba sa mga walang Kristo. Kung ang atin pong bahay, sambahayan, sa isang subdivision, sa isang village, sa isang lugar, sa isang community, dapat yung bahay na yan ay maging ilaw para doon sa mga taong nakapaligid po sa atin. So sa madalit salita, ito ho yung tama Hindi ho tayo binigyan ng Diyos ng ilaw para sa atin lang. Binigyan tayo ng ilaw para bitbitin at dalhin sa mga ibang nadidiliman pa. Kaya nga mga kapatid, hindi ho kalabisan na tayo po ay magpagamit ng buhay sa soul winning. Hindi ho kalabisan na tayo po ay sumuporta sa mga ilang pangangailangan para sa paglalapit ng kaluluwa. Kaya nga nakakatuwa may mga member tayo na consistent na sumusuporta sa atin pong evangelistic team. Nandyan yung tagapagluto natin, si Ate Rose. Talagang kahit masama ang pakiramdam, nagugulat na lang ako, biglang pagdating ng Sabado, gumagaling at lumalakas. Sipin nyo, Lunes hanggang Biyernes, may iniinda sa braso, sa katawan. Pero pagdating ng Sabado, parang nawawala yung sakit niya. May mga member tayo na talagang consistent. Every Saturday, nagpapadala kay Sister Weng para doon po sa iyahandang pagkain, para sa mga bisita. Mga kapatid, hindi ho biro yung ginagawa ninyo. Yan po kumbaga, pakikiisa po ninyo sa paglalapit ng kaluluwa. So kaya, kung meron mang nagiging bunga, yung ating pong evangelistic campaign na yan, o project na yan, mga kapatid, hindi ho biro yung inyong mga ginagawa. Pero sana, wag lang kayo, wag lang tayo. Sana lahat talaga tayo, bilang mga tunay na tumanggap ng liwanag mula kay Kristo, talagang mapagliwanag ho natin yan sa lahat ng mga tao. Kaya kung titignan ho ninyo mga kapatid, ang mission po natin ay hindi lang sa bagong baryo. Ang mission po natin ay ang buong mundo. Kaya sabi ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So meaning, ang inatasan ng Panginoon, tayo mga tumanggap ng ilaw. Tayo mga tumanggap ng liwanag. Saan natin dapat dalhin? Sa buong mundo. Kaya nga patuloy pa rin ho tayong nananalangin na talagang tayo po dagdagan ng Diyos na mga manggagawa sapagkat naniniwala po ako, yung mga manggagawa na ibinigay na sa atin ng Panginoon, kulang pa. Kailangan pa ho natin ng marami pang workers. Kailangan pa ho natin na marami pang buhay na talagang magpapagamit sa Panginoon na siyang magdadala ng ilaw at liwanag sa sangkatauhan. Kaya nga mga kapatid, tignan nyo ho, hindi lang kami ang mga tinawag ng Diyos para magdala ng liwanag. Bawat isa na tumanggap, lahat po tayo dapat maging bearer of light. Dalhin ho natin yan sa community. Dalhin ho natin yan sa buong barangay natin. Dalhin ho natin yan sa buong syudad natin. Dalhin ho natin yan sa buong bansa natin. Dalhin po natin yan sa buong mundo. Yan ang kalooban po ng Panginoon. Kaya nga, para ho sa ating paglulundo, sabi ho ng John chapter 8, verse number 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kaya nga, kung totoong tayo sumusunod sa Panginoon, dapat makita ho sa atin yung tunay na liwanag. Kaya nga mga kapatid, para po sa ating naging pag-aaral ngayong umaga, nais ko lamang pong paalalahanan ang bawat isa. Tayo po ang dapat magdala ng ilaw sa mga tao. Sapagkat tayo po ay tumanggap ng liwanag kay Kristo, therefore, tayo ho ang dapat pagdala nito sa mga tao. Kaya nga sana po sa ating naging pag-aaral ngayong pong umaga, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng ating pong pinag-aralang mensahe. At para po sa ating trivia, mga kapatid, ano raw po ang mga mananampalataya? Ano po ang nire-represent natin sa mundong ito? Tayo raw po ay mga ano? Yan po ang ating trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama yesterday. At naniniwala tayo na talagang yung mga kapatid ho natin sinasamahan ho tayo. Talagang tayo po ay nagiging partner ho natin sila sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Ito kasi ang trivia natin yesterday.
Ano po ang sinabi ng Panginoon patungkol po sa, kumbaga, pangangailangan ng tao? No, kasi ito ang tanong, ang tao ay hindi lang nabubuhay sablang, kundi kailangan din ho natin ng salita ng Panginoon. Ang tamang sagot ho dyan, kung Tagalog ay tinapay. Kung English ay bread. Ano ho? Kasi sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Ayan. So, ito po, ang mga sumagot ng tama. At ihanda na ho ninyo yung inyong kapalakpak. Ano ho? At atin po silang i-congratulate. Ang number 1 na sumagot ng tama yesterday ay si Ate LB Bautista. Nako, congratulations Ate LB. Good morning. Ikaw ang top 1 kahapon. Ayan. Ang pangalawa ay si Sister Glidel Bometibo. Parang nagulat yata ako rin sa pangalawa. Parang, ewan ko kung ito first time ba na nasama sa top 3 o baka may ilang pagkakataon na rin. Sister Glides, baka kung ano inalmusal mo kahapon, almusalin mo ulit ngayon. Para kasama ka ulit sa top 2. And then, ang number 3 natin ay si Ninang Ana Lacuna. Ayan. Good morning po ng Ana. And good morning kay Sister Glidel at maging kay Ate LV Bautista. Ayan. Congratulations po sa inyo. Palakpakan ho natin sila. Ayan. Ano ho? So kaya good morning. And then ito po mga sumagot ng tama. Pang-4. Di ko kayo maniniwala. Si Brother Gab. Kita niyo talaga, tingin ko po, nagkakaroon ng nakasisilip niya yung aking ituturo. Kaya nagmamadali. Pag pinahahawakan ko yung mga dapat kong basahin, hindi hinahawakan. Inuuna munang sumagot bago ho doon sa binabasa ko. Kaya ito si Brother Gab, sisantihin na natin yan. Ano ho? Pang-4 na sumagot ng tama ay si Brother Gab. And then ang pang-5 natin ay Sister Marian Kauyong ng Kalbayog, Samar. Good morning, Sister Marian. And ang pang-6 natin ay si Preacher Christian Nakiratsyong Mata. Ayan, ano ho, namumula. Hindi ko nga alam, baka mamaya may sore eyes to. Sabi ko, ibartolina muna natin yan. And then, ang pang-7 natin ay si Ate Rose. Ayan, good morning Ate Rose. Ang pang-8, si Kuya Joel Bito ng East Bagong Baryo. At ang pang-9 natin ay si Sister Rica Ranalan ng Kalbayog, Samar. At ang pang-10 ay si Ate Milet De Lara ng East Bagong Baryo pa rin. May napapansin ko, no? Parang ang dami yata ng mga taga-East every morning. Mukhang sumisipag sila, God bless sa inyo, dyan sa East Bagong Baryo. Yung mga kapatiran natin dyan, nakakatuwa po kayo. Ano ho? So, yan po yung pang-10. Palakpakan din natin sila. Congratulations. Ayan. So, wala tayong pa-effect ngayon. Ano ho? So, kaya literal lang palakpak yung ating maririnig. Alright. Meron pa po. Pang-11 natin, si Ninang Kiten. Pang-12 si Ate Nelly Pascua. Na-excited na. And then, pang-13 si Ate Gypsy. Naki-Ate Gypsy na rin ako. Sister Gypsy, na-ate tuloy kita. Ikaw yung pang-13. And then, pang-14, Sister Weng. Pang-15, si Preacher Alvin. At pang-16, si Sister Joy Pereira ng Oman. And then, pang-17, Sister Mati Hikilio. And then, ang pang-18, si Ninang Flor. Na dito po, dyan sa likod ko lang, kapitbahay natin. And then, ang pang-19, si Ate Vilma Bautista ng Valenzuela. Ayan. So, Valenzuela yan. Tama ko, si Ate Vilma. And then, ang pang-20, si Nanay Denden. Ayan. Good morning po sa inyo, sa mga sumagot ng tama. Ang dami. Mabot tayo ng 20 yung mga sumagot ng tama. At gusto lang po nating paalala na wag ninyong makalimutang isama sa prayer. Si Kapleo Kagawan, si Nanay Tahuna, Nanay Olivia Tahuna, and then yung nanay ko po, si Nanay Belen, at si Kuya Ray Cortez, at ako po, tsaka si Mami, please, include us in your prayer. Kailangan po namin ng inyong pananalangin. At syempre, gusto lang nating batiin ng happy birthday ngayon mismo, birthday ni Wilson. Kung nanonood si Tintin o kaya si Grace, pakibati kami kay Wilson ng happy birthday. Ito pa naman mag-asawang ito, pag nagbe-birthday o may okasyon, nararamdaman namin kahit malayo sila dito sa lugar. Ano po? So kaya happy birthday Wilson, God bless sa iyo at nawa patuloy kang ingatan ng Panginoon. At syempre, ang malapit na nagbe-birthday dito sa church, wala pong iba ko, hindi si Ashley. Ayan, good morning Ashley. Sana talagang pagmulat pa lang ng mata mo, masaya ka na. Talagang binigay na ka ng Panginoon yung regalo niya sa iyo. Happy birthday sa iyo, Ashley. At sana patuloy ka pang lumago at patuloy ka pang magamit sa gawain ng Panginoon. God bless sa iyong buhay at sa inyong mga anak. Ayan. Happy birthday kay Ashley. At gusto lang natin batiin ng magandang umaga si Sister Jovelyn Habaan. Isa po sa masipag at magandang anak ni Pastor Albino. Diyan po yan sa Samar, sa Western Samar. Kasapa po yan, yung kanilang church. At kasama rin natin si Ate Tessie Lopez
at maging si Grace Season. O, nasa letre po sila. Ayan. So, good morning po kay Ate Grace. And good morning, siyempre, sa atin pong masipag na ate at nanay dyan, si Ate Tessie Lopez. Ayan, good morning po sa inyo. And kasama rin natin si Brother Bench mula dyan sa Imus. Good morning din, Brother Bench. At maging si Ate Milet dyan po sa East Bagong Barrio. At syempre, masaya tayo. Kasama rin natin si Bernadette Quinto ng Taiwan. No? Nadadalas po ito. Sana talagang pag dumating siya at bumalik sa Pilipinas, makita natin siya talaga ng personal. Ano? So kaya ingat ka dyan, Bernadette, at sana'y talagang patuloy kang palakasin ng Panginoon. Nayamot, isasama ka namin sa pananalangin. Ano po? And then kasama natin si Ate Abad. Nako, Ate Sara Abad, thank you ha. Salamat po doon sa inyong pinadala kay Picture Carlo na ano ba yun? Kakanin. No, tama ba ako? Meron siyang pinadalang leche plan at saka yung ubi halaya. Kung ako nagkakamali, ubi halaya po yun. Ano po? So, salamat po, Ate Sara, and maging kay Mary Jane Aranwes ng Singapore. Thank you, Mimi. God bless sa iyo dyan. At matutuwa ka pag nakita mo si Brother Leo. Talagang malaki ang pinagbago. Ano ho? So, kaya salamat ha. And ganun din kay Brother Ronnie. Ayan, ang hindi napapagod na men ng church. Ewan ko ba kung sa humuhugot ng lakas to, talaga pupunta ng umaga rito, uuwi ng hating gabi para magtrabaho sa church. Kaya God bless sa iyo ha. At yung provision, anyway, patuloy na pasaganahin sa inyo ng Panginoon. Alam ko mahirap yung sitwasyon ninyo, pero hindi po pwedeng hindi kayo gagantihan ng Panginoon. God bless, Brother Ronnie. At kasama rin natin si Ate Sonia Nono. Ate Sonia, nako, thank you ha, kagabi. Kayo po ang nag-host. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Natin ko yung Celso kagabi, ay kahapon, dito ho sa church. Maraming salamat sa pamilya po nila Ate Sonia at nila Kuya Celso. At kasama rin natin ngayon si Darling Lacuna, si Lorena Lacuna. Ay, Darling, good morning. And maging si Ate Gina Bometibo. Naku, ang ganda ng kanta nila kahapon. Ayan, nakakatuwa naman yung duet nila ni Ate Laura. Ano po? So, thank you rin kay Ate Laura. Salamat sa paalmusal niya kanina. And thank you rin kay Sister Gina. Natutuwa tayo pag nakita sa church. At si Grace, kasama niyan natin. Grace Manlisis, Sister Grace, pakibati mo kami kay Wilson, ha? Happy birthday. Baka naman makaabot pa rito yung ice cream ninyo, ha? So maraming salamat at sabay patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Kayong mag-asawa, blessing kayo sa amin, yung pamilya ninyo. Kaya sana ipatuloy kayong gabayan ng Diyos. At again, sa lahat ng mga kapatid na kasama natin ngayong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.